Guys, magandang hapon. So, magkape po tayong lahat. Habang tayo nagkakape, bigyan ko kayo ng pangaral sa buhay. Ang ituturo ko sa inyo ay tinatawag na triple R rules. Ano ba yung triple R? Tatlong R. Ito ay applicable sa mga pakikibagay ninyo sa inyong mga trabaho, sa inyong mga kasamahan, saan pa ba? Basta sa pakikitungo nyo sa inyong mga kapwa-tao. Ito yung doon nyo itong mga gamit kung tuturo ko sa inyo ngayon. Yung unang R sa triple R rules ay yung refusal. Refusal o pagkontra, pag-ayaw. Yun yung unang R. Pag kinontra mo kasi ang isang tao, tatandaan ka nun. Halimbawa, lahat okay. Lahat okay sa kanya yung idea niya, inokaya ng lahat. Tapos ikaw, mag-isa ka lang, kinontra mo siya. Tatandaan ka niya. Ang susunod na gagawin ng taong kinontra mo, mag-retaliate. Kukontrahin ka din niya. Pag may idea rin, kahit maganda yung idea mo, dahil kinontra mo siya nung una, kukontrahin ka din niya. Okay? Kinontra mo ako dati, may araw ka rin. Kukontrahin din kita. Pag kinontra mo na siya, siyempre, yung nag-retaliate ka pala, sorry. Pag nag-retaliate ka sa kanya, mauwi na kayo sa revenge. Magagantihan na kayo. Una, nag-refuse, kumontra. Sunod, nag-retaliate, gumante. Ang pangatlong salin, nag-revenge na, naghigante. O, di ba? Isipin nyo, kumontra, kinontra, gumante, sunod, naghigante. So, dun mauwi yung mga bagay. Kaya pagka marami kang kinokontra sa mga kasamahan mo sa trabaho, lalo na kung boss mo, diba yung boss mo, kinokontra mo, tatanda nga nun, yung lahat nung tauhan niya, hindi naman kumukontra, maliban sa'yo. Pagdating sa'yo, kumukontra ka, yari ka dun. Hindi na kontra ko dito si ganito ha. So matatandaan ka niya. Kaya ikaw naman ngayon nag-request, sir, maglilib ako kasi hindi pwede. May tayo ngayon. Red alert. Kahit di naman. Ikaw naman mag-revenge ka, tutuyuin mo siya. Pag may inutos sa'yo, alam mo siya mapapagalitan, yung inutos sa'yo, sasablayin mo. Kasi alam mo naman siya yung mapapagalitan. So hanggang sa maggantihan na kayo ng maggantihan. So, pag dumami yung taong ginaganon mo, yung kakontra mo, doon na magsisimula yung marami ka nang hindi nakakasundo. Magiging hindi ka na masaya doon sa environment mo, kung saan ka nagtatrabaho, kung saan ka bilang na grupo. Halimbawa, kung sa barangay man yan, lahat kakontra mo sa barangay. O kung sa mga samahan naman, halimbawa, mga riders, kinokontra mo yung idea ng ibang rider, gusto mo ikaw lang magaling, yari ka doon. So una, iwasan yung kumontra. Kasi ito tandaan mo, pagka ang isang desisyon ay mali, mismong yung nagdesisyon, siya rin ang magtatama nun. Halimbawa, yung boss mo, palagi nagpapatawag ng meeting, umaga, pinami-meeting ka, hapon, meeting ulit, tanghali, meeting na naman. Pabayaan mo lang, huwag mo kukontrahin. Kasi, dadating ng oras, maubusan na siya ng i-discuss sa'yo. Tapos mapapansin niya na pati siya naabala na siya. So, sabi niya, meeting natin, every 15 days na tayo, mga ganun ba? So, mga weekly na tayo, weekly. Mga ganun. Kaya huwag mo kukontrahin, huwag mo. Sir, hindi pwedeng oras-oras tayo, magkakapalit tayo ng mukha dyan. Pag-uusapan natin, paulit-ulit. Pag ginanon mo yun, tatandaan ka nun. Tatlo-tatlo na nga lang yung mini-meeting ko, kumukontra pa tong isang to Anong iniisip mo, mas magaling ka sa akin? Then, tutuyuin ka lang, gagantihan ka niya. Di, yari ka. Tapos, boss mo pa yun, no problema ka. Kaya dapat, huwag kang kukontra. Pabayaan mo siya ang mag-iba ng desisyon niya. Kasi kung talagang perwisyo yun, yung desisyon na yun nga, siya ang mismo magko-correct nun. Pag naman hindi yun
yun ay goods, talaga nakakatulong, eh di dire-diretso lang. Tapos, papasok na naman yung wait until you become. Pag ikaw na yung boss, o di baguhin mo, sabi mo, ang meeting natin, ano lang ha, isa-isang araw na lang, ganun.